Magandang araw sa inyo. Mahal naming mga taga-subaybay, isa na namang kwento ang nais naming ibahagi sa inyo. Sa araw na ito na tiyak na kapupulutan natin ng aral at antig sa ating mga puso. Pero bago ko simulan ang kwento, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming YouTube channel, ay subscribe mo na iyan. Simulan na natin ang kwento. Tanghaling tapat ng Sabadong, iyon walang patang si Mikoy. Kaya naman umaga pa lang ay ginugol na niya ang kanyang oras sa pangangalakal ng basura tuwing Sabado't Linggo. Laging ginagawa ni Mikoy upang may baon siya at ang kanyang mga kapatid sa eskwela. Mahirap lamang kasi ang kanilang pamilya at gusto niyang tulungan ang kanyang mga magulang kahit papaano kasi ay kabawasan na rin sa kanilang mga gastusin. Kung siya na ang sasagot sa baon nilang magkakapatid sa pang-araw-araw, ngunit ang hindi inaasahan ni Mikoy ng mga sandaling yun ay nang madaanan siya ng kanyang mga kaklasing, kapwa niya 17 taong gulang. Nasa huling baitang na sila ng senior high school. Kaya naman karamihan sa mga kaklase niya ay malalakas mangasar. Napagdiskitahan siya ng mga ito nang makitang nangangalakal siya ng basura. Kaya pala, lagi kang mabaho sa tuwing papasok ka sa school. Iyon pala'y basurero ka. Tumatawang pang-alas ka sa kanya ng kaklasing si June. Malakas namang tumawa ang mga kabarkada nito na nakipag-high five pa sa binata. Oo nga, amoy bulok sulsol naman ng isa pa. Wala nang nagawa si Mikoy, kundi ang mapiling sa inaasta ng kanyang mga kaklase. Talagang wala silang masabing maganda sa kanya noon. Pamanay madalas na siyang pagdiskitahan ng mga ito dahil hindi naman siya lumalaban. Ang totoo ay ayaw niya lamang naman ng gulo. Dahil iniiwasan niyang madismaya sa kanya ang mga magulang, ayaw niyang bigyan pa sila ng problema. Kaya hanggat maaari ay tinitiis niya ang ganitong pag-uugali ng ibang kaedad niya. Iniisip na lamang niya na maswerte pa rin siya dahil naturuan siya ng kanyang mga magulang ng magandang asal. Hindi tulad ng mga ito na animo mga hindi rin nag-aaral. Nagpatuloy sa paghalukay ng basura. Si Mikoy bagamat bahagya ng kumakalam ang kanyang sikmura ay tiniis na muna niya iyon. Lalo na ng isang bagay ang makuha niya sa basurahan. Isang kumikinang na bato. Bagamat nababalutan ito ng putik, napakunot ang noo ni Mikoy ngayon lamang siya. Nakakita ng ganoong kagandang klase ng animo, kulay asul na batong kumikinang. Kaya naman nilinis niya ang palibot nito at doon ay lumabas na animo ito. Isang diamante biglang kumalabog. Ang dibdib ni Mikoy, minsan na kasi nilang napag-aralan ang tungkol sa ganitong uri ng mahahalagang bato. Kaya naman para siyang nahihibang ng takbuhin. Niya ang pauwi sa kanila. Upang alamin ang tungkol dito, may-ari ng isang naluging jewelry shop noon ang kanyang ninong. Kaya naman dito siya unang lumapit. Bukod kasi sa may alam ito ay malaki ang tiwala niya rito. Dahil ito ang palaging tumutulong sa kanya. Ganun na lang ang gulat at tuwa ni Mikoy nang makumpirma ng kanyang ninong na ang napulot niya pala ay isa sa pinakamahal na diamante sa mundo. Saan mo ito nakuha, Mikoy? Napakahalaga ng ganitong klaseng bato. Sabi sa kanya ng kanyang ninong, na agad namang sinigundahan ng kanyang ama. Sa basurahan po, sagot naman niya na bigla. Sila at bahagyang nagduda, bagamat wala rin naman silang makitang dahilan upang magsinungaling siya tungkol doon. Kilala naman kasi nilang mabait na binata si Mikoy. Hindi ko po alam kung papanong napunta sa basurahan ang bagay na to, pero sigurado akong hulog ito ng langit para sa atin ni Nay Itay. Ito po ang magsasalba sa atin sa hirap. Umiiyak na ani Mikoy sa kanyang mga magulang habang pinakukumpirma nila sa isang eksperto sa tulong ng kanyang ninong kung totoo nga ang bagay na yon. Maraming proseso ang dinaanan ni Mikoy upang may benta. Ang nasabing diamanteng nagkakahalaga pala ng 3 milyong dolyar, naging instant bilyonaryo. Ang kanilang pamilya dahil sa himalang natanggap ni Mikoy na bunga pa rin naman ng kanyang kasipagan. Nang mabalitaan ng kanyang mga kaeskwela, ang nangyari ay labis ang pagsisisi nila. Napagtanto nilang hindi mo talaga masasabi ang buhay ng tao minsan. Kung sino pa iyong mga inaapi ay sila pa iyong sinuswerte sa buhay. Ngayon ay napakayaman na ni Mikoy. Ang perang nakuha nila mula sa pagbebenta ng nasabing bato ay ginamit nila upang gumanda ang kanilang buhay at makatulong sa mga kapwa nila mahihirap. Ibinalik ni Mikoy ang kabutihang ipinaranas sa kanya ng may kapal. At dahil doon ay patuloy, panggumanda at mas naging masaya ang buhay ng kanilang buong pamilya. At dito na natatapos ang ating magandang kwento. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito, ay huwag mo namang kalimutang i-share at mag-subscribe at pakipindot na rin ng notification bell
ang laging updated ka sa mga bagong video na in-upload namin muli. Maraming salamat at magandang araw sa iyo.